Ito yung mga tanong sa Kaiser ng mga client ko. Paano kung hindi na ako abutin ng 20 years? Paano yung binayad ko? Sayang naman. Actually, kung hindi ka man abutin ng 20 years, dahil ikaw ay suddenly is na aksidente at yun ang cause ng pagkawala. So, hindi sayang siya. Bakit? Kasi mapupunta yung plan mo sa primary beneficiary mo kung sino yung nilagay mo. Pwedeng anak mo, magulang mo, kapatid mo, or asawa mo. At malilipat sa kanya yung plan. Ngayon, fully paid na yun. Depende sa plan na pinili mo. At aantayin niya na lang yung maturity value. Like for example, ang pinili mo ay plan K100. At suddenly, something bad happen, no? Accident ang cause ng pagkawala mo. Sa plan K100, 900,000 ang makukuha ng primary beneficiary mo. Tapos, ano na yun, wave na yun, fully paid na siya. Kahit halimbawa is 6 years ka palang nag-iipon sa Kaiser. So, yung remaining na 1 year, fully paid na siya. At aantayin na lang ng primary beneficiary yung maturity plan na ipinasa sa kanya. So, yun po, hindi sa sayang. So, kung hindi ka naman namatay at nagkasakit, meron ka namang maturity value na maasahan na 1.1 million pesos. So, walang sayang sa pag-iipon sa Kaiser. Tapos ito pa yung tanong, paano kung gusto kong kunin yung pera ko? Kasi nagipit ako. So, kailangan kong kunin yung pera ko. Ang tawag doon ay cash surrender value. Pero dapat naka 2 years ka nang nag-iipon sa Kaiser. At pwede mong withdrawin yun basta naka 2 years ka na nag-iipon. Pero yun ay may bawas na 20%. Hindi mo siya makukuha ng buo. Bakit? Kasi ang Kaiser ay long-term commitment na pag-iipon. Kaya bago ka mag-apply sa Kaiser, dapat marami kang source of income para mapondohan mo yung pag-iipon mo sa Kaiser. In case na magipit ka, may panghulog ka pa rin. At meron tayong binibigay si Kaiser na 60 days na grace period. Kung halimbawang hindi ka makahulog, so may 60 days ka pa, at kung lumagpas ka ng 60 days or 2 months, may tinatawag na reinstatement. At kung hindi ka pa makaipon ng or makapaghulog ng 2 years, so may binibigay si Kaiser na palugit na 2 years. So magagawan natin ng paraan yun na hanapan ng panghulog sa Kaiser. So yun ang maganda, 2 years, kaya pa natin gawa ng paraan. Pero pag lumagpas na ng 2 years, ang tinatawag doon ay forfeited na yung ating plan. So, hindi na natin makukuha yung hinulog natin kasi lumagpas na tayo ng more than 2 years. So, wag naman sana. Kasi, kung kukunin mo yung pera mo at nagipit ka dahil wala kang panghulog, suddenly na-aksidente ka, so walang makukuha yung primary beneficiary mo kasi hindi natin hawak ang oras at panahon. So, yun po. At ito pa yung tanong, anong edad ang pwedeng kumuha sa Kaiser? 10 to 60 years old. 61 hindi na po pwede. Kaya sa Kaiser Long-Term Healthcare, importante na malaman natin na hanggang 60 years old lang ang pwede. Sa Short-Term Healthcare naman, covered tayo hanggang 60 years old. Pero, lifetime ang huhulugan yung short-term healthcare. Pero dito sa long-term healthcare, sa Kaiser, 7 years mo lang siya pag-iipunan. Ano pa yung mga tanong ng karamihan? Pwede ba akong mag-apply sa abroad ng Kaiser? Yes, pwede. Kasi hindi naman to life insurance company. Healthcare po ito. So, kapag nagkasakit ka sa ibang bansa, doon hindi ka covered. Wala namang Kaiser accredited hospital sa ibang bansa. So, sa Pilipinas. Pero kung na-aksidente ka sa ibang bansa, insured ka ng Kaiser. Kasi yung Kaiser nga ay may 3 component. Healthcare, life insurance, at investment. So, magagamit mo yung insurance kung doon ka na aksidente sa ibang bansa. So, yun. Pero pag tayo nagkasakit sa ibang bansa,
hindi tayo mako-covered ng hospital kasi wala namang Kaiser doon sa ibang bansa, sa Pilipinas pa. Kaya nga pag uwi mo sa Pilipinas, kung OFW ka at bigla kang nagkasakit, yun, doon mo magagamit yung healthcare mo. At lalo na kung nag-for good ka. So kung hindi ka naman nagkasakit, namatay, may investment ka maasahan. Ano pa yung mga kalimitang tanong? So pwede bang mag-upgrade ng mode of payment? Yes, pwedeng mag-upgrade ng mode of payment. Like for example, lowest plan is plan K45. Pwede kang mag-upgrade ng mode of payment ng plan K100. Basta hindi ka lalagpas ng 2 months. Bago pa mag 2 months ka, sabihan mo na yung sponsor mo. Ano pa yung mga tanong? Pwede ba ako mag-apply sa office ng Kaiser sa Manila, sa Makati? Pwede naman. Kaso hanapan ka pa rin ng sponsor, yung IMG member. Kasi siya yung mag-guide sa'yo eh. So doon sa office, i-guide ka nila, pero hanapan ka ng taong mag-sponsor sa'yo para sa application form. Online application na po. Mas maganda hindi ka na lang pumunta sa office sa Makati para makatipid ka sa pamasahe. Ang pumupunta lang po dun sa office sa Makati, sa Kaiser office doon sa Manila, sa Makati, ay yung nakakapag-claim ng death claim ng beneficiary at yung maturity value. Yun po yung pumupunta doon, yung nakaka-receive. Ano pa po bang mga tanong? So yun, online na po ang pag-apply. Paperless na po. So ibibigay nyo lang yung details sa taong nag-share sa iyo ng Kaiser. Then, pwede pong mag-apply ng 10 years old. Basta ang insured po muna doon ay yung payor, yung parents. Then kapag nasa legal age na yung anak niya na 10 years old, halimbawa naging 18 years old na siya, doon ililipat na, ipaprocess na yung yung term life insurance, ita-transfer na sa Kaiser plan holder na anak. So yun. So ang insured muna ay yung payor, yung parents. Kapag in-apply mo yung anak mo na 10 years old. Okay. Pero may pre-APE yung anak mo, pre-dental benefits at annual benefit limit, no? Tapos ang tanong pa is, sa maternity sa babae, covered po tayo after 7 years ng pag-iipon. Pati dreaded illnesses at pre-existing illness. So ang covered lang sa atin at magagamit natin habang tayo nag-iipon kapag naka-1 taon na po ay pre-annual physical examination, inpatient yung na-confine ka basta hindi pre-existing illnesses. Tapos yun, pre-dental benefits, annual benefit limit, like for example, 60,000 or 50,000, depende sa plan. And mode of payment, yan. Ano yung mga mode of payment? Monthly, quarterly, semi-annual, annual, spot cash. Ano pa? May mga accredited hospital po tayo. So, ilalagay ko po dyan sa aking bio. Check nyo po. Then, 4 ang primary beneficiary na pwede pong ilagay natin. At yun, after ng maturity, may 4 tayong option na pwedeng gawin sa Kaiser natin. So, hanapin ko po, no? Teka lang po. Ito. So, number 1 is pwede mong withdrawin lahat yung benefits mo sa Kaiser after 20 years, no? So, terminated na yung plan mo. Wala ka ng benefits kasi ni-withdraw mo na lahat eh. Number 2 is pwede mong i-keep yung 10% para mag-invest pa siya at mag-earn. So, number 3 naman is pwede mong withdrawin yearly yung remaining fund mo ng 10% na earning annually. Tama? So, pwede mong withdrawin yung 10% yearly. Then, yung remaining fund, hayaan mo lang siyang lumago. Tapos, number 4 is yung 50%, pwede mong withdrawin yung investment mo sa Kaiser, yung maturity mo.
Tapos yung 10%, hayaan mo lang siya na lumago ulit. So yun, yung pwede mong gawin, 4. So marami pang katanungan. So pwede mag-message ka para mag-guide ka namin. So maraming accredited Kaiser Hospital at Clinic si Kaiser sa Pilipinas. Ilalagay ko dyan sa aking bio. So yun, thank you for watching po. And like, heart, and share, and follow na rin. So thank you for watching.